Mga kapuso, panoorin niyo pong kakaibang biik na ito sa lungsod ng Zamboanga. Tig-5 kuko sa halip na 4 lamang sa bawat paa niya. Noong isang buwan daw, ipinanganak niyang biik na yan. Nag-iisang lalaki siya sa 10 biik na isinilang. Itinuturi siyang swerte ng pamilya na nag-aalaga sa kanya, kaya hindi raw niya ibebenta yung biik na niya. Hindi nila ibebenta pala. Katunayan, alagang-alaga ng pamilya ang biik na binibigyan pa ng gatas, pati na ng bitamina para mapanatili silang malusog siya. Balik po tayo sa eleksyon 2010. Naniniwala ang isa pang kandidato sa pagkapresidente na si Nicanor Perlas na malaki ang pag-asa niyang manalo sa eleksyon sa Mayo. May hamon po siya sa COMELEC. Totohanin ang babala na idiskwalipika yung mga kandidato na sobra na sa patalastas. Nakatutok si Joseph Moro. Isang independent presidential candidate na si Nicky Perlas sa mga kandidatong halos hindi pumapalo sa mga survey. Pero tuloy daw ang laban. Sa kanyang pagharap sa US Shiritan 2010, sabi ni Perlas, hindi raw dapat paniwalaan ang mga survey dahil kaduda-duda raw ang paraan ng pagkuha ng datos nito. We already have evidence from 5 presidential candidates na dinadaya po yung survey. And so, for example, I'll give you a complete example. Ikaw, yung sarili mo experience. O sariling experience ko, yung driver ng kapatid ko, who's a supporter, tinanong siya, sinong kandidato mo? Sinabi niya, Nicanor Perlas. Sinabi na nagsasurvey, batatalo yan, hindi mananalo yan, bakit hindi mo lang botohin si Villar o si Noynoy o si Gubo? Tapos sinabi ng driver, akala ko tinatanong mo kung sino yung kandidato ko, bakit pinipilit mo ako magpili ng ibang kandidato? That's totally unscientific, is unsound, is a form of mind conditioning. Hindi man kita sa survey, naniniwala si Perlas sa mataas pa rin ang tsansa ng manalo. Mga indigenous people at mga botante nasa Class D at E raw ang kanyang mga supporters. Hiwalay sa asawa si Perlas, tanong tuloy, hindi kaya tabangan sa kanya mga sagrado katolikong botante. Pabor kayo sa diborsyo. Para pong ganon. So sa Pilipinas, nakilalang parang dominante tayo ng mga Katoliko. Paano nyo po silang kukumbinsihin na suportahan kayo? There are a lot of marriages ngayon sa Pilipinas that are under great stress, ang daming suffering kasi inaabuso. And I don't think that you can call that a real marriage. So I think bukas ako for a divorce law. Ang Philippines lang naiwan out of all the countries in the world. Vatican and the Philippines lang walang divorce law. Sabi pa ni Perlas, dumarami raw ang kanyang mga supporters sa mga independent local candidates. Pero sa pagsisimula ng kampanya ng mga local candidates bukas, hindi raw sila masyadong aasa sa mga local candidates para tulungan sila sa kampanya dahil may sarili raw sila mga volunteers. Nanawagan din si Perlas sa COMELEC na totohaning i-disqualify ang isang presidential candidate na sinabi ng COMELEC na sumobra na sa airtime limit sa TV ads. Ito, simpleng mga COMELEC rules and regulations, hindi sinusunod. So ano pang susundin nila pag nakaupo na sila? Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Marami sa inyo ang natuwa sa kwento kahapon ni Lola Fe at ang kanyang green thumb. Buong tiyaga niyang pinasibol ang mga buto ng nara at tangili ng mga puno na nakatanim sa kanyang bakuran. Ang kanyang tulong, saan kaya nakarating? Tatlong buwan na ang nakakaraan ng pasimula ng pagkukumpuni sa 3 silid-aralan ng Matagbak Elementary School. Kabilang ito sa mga sinalanta ng Bagyong Ondoy sa Pililla sa Rizal. Matapos ang pagsasaayos ng mga sira sa ilalim ng Kapuso School Rehabilitation Project, isang matibay na gusali ang naitayo. Ang ginamit sa pagpapatayo ay pera ng mga kababayan natin. Na talaga namang nadama ang hirap na inyong nadama nung panahon ng Bagyong Ondoy. Sila ang ating dapat na pasalamatan at palakpakan. Palakpakan nga natin sila. Thank you. Si Mang Bienvenido, labis na nagagalak sa pagbabagong anyo ng mga silid. Isa siya sa mga magulang na tumulong sa pagkukumpuni. May sarili na ring comfort room ang bawat classroom. Hindi na sila mangangamba pag nagpaalam ng kanilang estudyante magsi-CR. Ang mga bagong upuan na handog ng Petronas Philippines Incorporated, tiyak makakahikayat sa mga mag-aaral para lalong pumasok sa eskwela.
Makatutulong din sa pag-unlad ng kanilang kaalaman ang mga libro na kaloob naman ng Club Manila East. Pangalagaan ninyo ang inyong paaralan para na hindi lang kayo ang makagamit at magamit pa ng mga susunod na henerasyon. Matapos mabasbasan ang mga silid, isinunod na ang pagtatanim ng mga puno na magiging saksi sa hinaharap. Ang mga munting puno ni Lola Fe, bahagi na ngayon ng Kapuso para sa Kalikasan Project. Nasasayahan po kami na hindi lamang sa classroom ang ating pong scope ng pagtutuling, kundi sa kalikasan. Muli po ang taos-puso naming pasasalamat sa inyong lahat na nagpabot ng donasyon at tulong noong panahon ng Bagyong Ondoy. Salamat po sa Novartis, sa Lafarge Cement, sa NKD International Trading Corporation at Petronas Philippines Incorporated. Buena mano pa lang po ang mga eskwelahang pinasinayaan na yan. Abangan po ninyo sa mga susunod na araw ang pagpapasinaya sa marami pang paaralan na na-rehabilitate ng GMA Kapuso Foundation gamit ang inyong mga donations. Samantala, marami pa pong proyekto ang GMA Kapuso Foundation na nangangailangan ng inyong tulong. Para po sa inyong donations, magsadya sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito sa aming mga bank account. Maaari rin kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com.